Paano na ako? Paano na kami ng anak mo? Bakit? Bakit iniwan mo ako? Kailangan mo magpakatatag, Loida. Alang-alang sa magiging anak nyo. Nandito naman kami para alalayan ka. Hindi ka namin pababayaan. Siya ang kailangan ko! Ang asawa ko! Bakit? Ano bang malaki kasalanan ng asawa ko? Bakit ginawa nila to sa kanya? Nauunawaan kita sa paghihinagpis mo. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Kuya Poldo. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ni Loida, puro pagtangis na lang ang naging tugon niya sa pinsan ng asawa. Para naman nakikidalamhati rin ng panahon, bigla kasing bumuhos ang malakas na ulan. Samantalang maganda naman ang panahon kanina. Hindi naman natinag si Loida sa kanyang kinatatayuan kahit nababasa na siya ng ulan. Kumuha na lang ng payong si Carding para mapayungan ng babae. May ilang sandali munang hinayaan niya itong umiyak sa harapan ng puntod ng asawa. Nang basa na sila ng ulan at bumabaliktad na rin ang payong, pinilit na niya itong isakay sa dalang jeep. Naiintindihan kita, Loida. Pero kailangan na nating umalis. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Sasamahan na lang ulit kita. Mahirap na kasing abutin tayo ng pagtaas ng tubig sa sapa eh. Baka hindi kayanin ng jeep ang pagtawid. Bakit parang pati ang kalikasan ayaw man lang hayaan ako magluksa sa pagkamatay ng asawa ko? Huwag mong sabihin yan. Nagkataon lang na umulan ngayong araw. Ibig lang sabihin yan nakikidalamhati rin sila sa nararamdaman mo. Hindi ko alam kung kakayanin ko mabuhay na wala na ang Kuya Poldo mo. Bakit pa kami hinayaan magtagpo? Kung mawawala naman siya agad sa akin. Hindi ko masasagot ang mga tanong mo. Pero naniniwala ako na may dahilan ng nasa taas kung bakit nangyari ito. Kahit kailan talaga, hindi siya patas sa ating maliliit. Lagi na lang tayong nagdurusa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Masakit man pero kailangan mo magpatuloy. Lagi mo na lang iisipin na may dahilan ng lahat ng nangyayari sa mundo. Dahil na rin sa nararamdamang awa sa babae, kinabig niya ito sa kanyang dibdib. Saka hinayaang ibuhos nito ang bigat ng nararamdaman. Nang mga oras na yon, lalo pang lumakas ang ulan. Sila na lang din ang natitira sa sementeryo na yon. Kanina pa nakaalis ang mga pamilya nila at ibang nakilibing. Siya na lang ang nagpresenta sa mga magulang na sasama at mag-uuwi sa babae. Ang pinsan niyang si Poldo ay nagtrabaho sa malayong bayan ng ilang taon. Bihira lang itong umuwi sa kanilang baryo. Sa pag-uwi nito, may ilang buwan nang nakakalipas. May kasama na itong magandang babae na ang pakilala sa kanilang lahat ay asawa na nito. Nagulat man ang mga magulang at kapatid nito. Mainit naman nilang tinanggap ang babae. Nasa hustong gulang na rin naman kasi noon ng lalaki para magkaroon ng sariling pamilya. Nanirahan ng mag-asawa malayo sa karamihan. Ngunit may isang linggo na ang nakakalipas nang matagpuan ng isang magsasaka ang katawan ni Poldo na wala ng buhay sa may malapit na palayan. Nagmistulang inatake ito ng mabangis na hayop kung ang pagkakaluray-luray ng katawan ng pagbabasihan. Hanggang sa mga sandaling yon, palaisipan pa rin sa lahat kung sinong gumawa nun sa lalaki. O kung mabangis na hayop nga ba ang may gawa gaya ng haka-haka ng ilan. Ayos ka na ba? Oo, salamat. Pasensya na kung sa'yo ko umiyak. Wala naman kasi akong pamilya o kahit kaibigan man lang dito. Okay lang yun. Iiyak mo lang yan. At kung kailangan mo na makakausap, asahan mo lang dito lang ako. Naiintindihan ko na hindi ganun kadali ang pinagdadaanan mo. Salamat. Tama nga ang sabi ni Poldo. Kaya ikaw ang pinakamalapit niyang pinsan dahil sobrang bait mo. Hindi naman. Kami lang kasi ang magkalaro ng mga bata pa kami. Kaya kami ang malapit sa isa't isa. Marami pa kami mga pinsan dito. Kapag napalapit ka sa kanila,
masasabi mo na lahat pala kami magpipinsan ni mababait. Naikukwento nga sa akin yun ni Poldo. Sobrang nalulungkot lang ako. Bakit ang aga niyang binawi sa akin? Maraming tanong sa akin na para bang wala namang kasagutan. Nandito lang kami ng pamilya ni Kuya Poldo at ako. Dadamayan ka namin at ang magiging anak mo. Alam ko naman yun na nandyan kayong pamilya ni Poldo. Inaalala ko din kasi yung pang-araw-araw ko. Nasanay na kasi ko na umasa lang kay Poldo eh. Pero alam ko naman na kakayanin ko mabuhay at buhayin mag-isang anak namin. Yun ba? Huwag mo nang isipin yun. Sabi ko nga, kami na ang bahala sa lahat. Parang bagyo na. Ang lakas ng hangin at ulan. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Baka tumaas pa ang tubig sa sapa. Hindi na tayo makatawid. Asensya na. Nawala rin sa isip ko eh. Tara nang umalis. Pinaandar na nga ni Carding ang jeep. Sinulyapan pa ni Lloyd ang puntod ng asawa. Nangilid na naman muli ang mga luha sa kanyang mga mata. Noon lang din niya napagtanto na sila na lang pala ang naiwan doon. Sa sobrang pagtadalamhati sa pagkamatay ng asawa, hindi na niya naalala ang mga taong nakiramay. Si Carding naman ay abala sa pagmamaneho. Mabuti na lang mababaw pa ang tubig nang dumaan sila. Pagkatawid ng jeep, saka naman rumaragasa ang tubig galing sa bundok. Buti na lang nakatawid tayo. Oo nga. Ngayon ko lang napansin na tayo na lang palang naiwan sa sementeryo. Okupado kasi masyado ang isip ko kay Poldo. Saan nga pala kita ihahatid? Sa bahay ko na lang. Sigurado ka? Ikaw lang mag-isa ron. Ayaw mo bang ihatid muna kita sa mga magulang ni Kuya Poldo? Doon ka kaya muna. Hindi na. Okay lang naman ako kahit mag-isa lang ako sa bahay namin. Mas gusto ko nga yun kasi pakiramdam ko. Kasama ko pa rin si Poldo. Ayaw mo ba sa amin? Mas di hamak na mas malapit ang sa amin. Hindi na talaga. Salamat na lang. Ayoko din kasi makaabala. Baka kasi nahihiya ka lang eh. Tsaka nakakapag-alala na ikaw lang mag-isa rito sa inyo. Tsaka tandaan mo ha, hindi ka abala sa aming lahat. Kahit anong pagpupumilit ni Carding ay hindi niya makumbinsi ang babae. Tumila na rin ang ulan ng mga sandaling yon. Hindi na rin niya hinayaan na maihatid siya nito sa loob ng bahay. Pagkatapos magpasalamat, ay nagmamadali nang pumasok ito sa kanilang bahay. Nag-aalala na tinanaw siya ni Carding. May ilang sandali pa bago niya pinaandar ang jeep at umuwi sa kanila. Sinalubong naman siya ni Mang Pinggoy. Basang-basa ka ng ulan ah. Inabot ba kayo sa sementeryo? Oo tay, ayaw pa po kasing umalis ni Lloyd eh. Kami na nga lang po ang naiwan dun eh. Saan mo siya inatid? Sa bahay po nila. Ayaw naman po niyang doon muna kina Chong at Chang eh. Kahit nga po dito sa atin, inulok ko na. Ayaw po talaga. Nag-aalala nga po ako eh. Kasi mag-isa lang siya sa kanila tapos buntis pa siya. Ewan ko nga ba sa mga magulang ni Poldo. Parang wala man lang silang simpatya sa manugang nila kanina. Dapat sila ang umaalalay kay Lloyda. Pero ikaw pang nasa tabi niya. Napansin ko nga po kahit nung burol ni Kuya Poldo, hindi man lang nila nilapitan si Lloyda. Akala ko po dahil lang sa nagluluksa rin sila. Pero ngayon po binanggit nyo, sigurado na ako na may problema sa pagitan nila. Ang totoo niyan meron talaga. Simula nung dalhin nila si Lloyda sa baryo natin, mabigat na di umano ang dugo nila rito. Ayaw naman nila sabihin kung bakit. Pinakikisamahan lang daw nila dahil kay Poldo. Akala ko po ba okay lang sa kanila na mag-asawa si Kuya Poldo at nasa tamang edad na rin to. Yun din nga ang alam ko eh. Hayaan na nga natin sila. Huwag na tayong mangialam pa. Ang mabuti pa, magpalit ka na ng damit mo. Baka mamaya magkasakit ka pa. Tumangulang si Carding at pumasok na sa kanyang silid. Napaisip siya ng malalim tungkol sa mga magulang ni Poldo. Yun marahil ang dahilan kung bakit kahit anong pilit niya, hindi pumayag si Lloyd na magpahatid sa bahay ng mga biyanan. Marahil ay nararamdaman din ng babae ang kawalan ng amor sa kanya ng pamilya ng asawa. Kinabukasan, pagkatapos tulungan ng ama sa bukid,
Pinuntahan ni Carding si Loida sa bahay nito. Nakailang tawag na siya sa labas ng bahay nito, ngunit walang nagbubukas ng pinto. Nang itulak niya ang pintong yari sa kawayan, bukas yun. Kaya naman nangahas na siyang pumasok habang patuloy sa pagtawag sa pangalan ng babae. Pagpasok niya ay bumulaga sa kanyang may kadilimang paligid. Natangis hindi ng kandila ang tumatanglaw. Puro itim kasi ang kurtina sa mga bintana. Amoy usok din ng kandila sa buong paligid. Sa isang altar, naroon ang larawan ng pinsan at napapalibutan yun ng mga itim na kandila. Sinilip rin niya ang babae sa nag-iisang silid sa bahay. Pero wala ito roon. Muli na lang siyang lumabas ng bahay. May kalahating oras din siyang naghintay bago dumating ang babae. Anong ginagawa mo rito? Ha? Gusto lang sana kitang kumustahin. Okay naman ako. Siguro masasanay din ako na wala na talaga si Poldo sa buhay ko. Saan ka nga pala galing? Sa bukid, tinignan ko yung mga pananim naming gulay. Bala ko kasing itinda yung iba para pandagdag gastos na rin dito sa bahay. Wala na bang natira sa abuloy? Hindi ko alam yun. Hindi naman kasi akong humawak nun eh. Ganun ba? Baka may maitulong ako sa'yo. Ano naman kaya ang maitutulong mo? Kahit na ano. Pwede kitang ipagsibak ng kahoy o kaya ipag-igib ng tubig. Alam ko kasing bawal sa'yo mabibigat na trabaho dahil sa kalagayan mo. Salamat na lang. Marami pa naman akong panggatong dyan. At yung poso naman malapit lang. Kaya ko pa naman mag-igib. Talaga bang ayaw mo muna sa bahay naming tumira? Para may makasama ka lang. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Kahit na mga magulang ko nagsabi na pwede ka sa amin. Huwag mo na akong alalahanin pa. Nakakaya naman kung aabalahin ko pa kayo ng pamilya mo. Tsaka mas makakakilos kasi ko dito dahil wala akong pinangingilagan. Tsaka napansin pala ni tatay na parang hindi kayo okay ng pamilya ni Kuya Poldo. Ha? Ano kasi, parang ako yung sinisisi nila sa nangyari kay Poldo. Ewan ko, pakiramdam ko lang naman yun. Bakit naman? Hindi ko alam. Hayaan na lang natin sila. Naiintindihan ko naman na may pinagdadaanan din sila. Hindi lang naman ako ang nawalan eh. Kung masakit sa akin ang pagkawala ng asawa ko, mas higit sa kanila na pamilya niya. Hindi maaari yun. Lalo't magkakaanak na kayo ni Kuya Poldo. Pati ba anak nyo idadamay nila? Wala akong magagawa sa bagay na yun. Kung meron lang sana akong ibang mapupuntahan, aalis na lang ako dito. Gusto ko na lang magpakalayo-layo. Matanong ko lang, wala ka bang ibang mga kamag-anak? Lola ko nagpalaki sa akin. Maaga kasi ko naulila sa ama. Yung nanay ko naman, hindi ko na nakilala. Sabi ni Lola, basta na lang daw itong umalis, sanggol pa lang ako. Kamamatay lang ng lola ko nung magkakilala kami ni Poldo. Siya yung nagbigay ng saya sa buhay ko nung mga panahon na nalulungkot ako at nag-iisa. Tapos, babawiin din naman pala siya agad sa akin. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Nandito lang ako para sa'yo. Ang ibig kong sabihin, nandito lang kami ng pamilya ko. Maraming salamat. Naaalala ko sa'yo si Poldo. Parehong-pareho kasi kayo eh. Mabait at maalalahanin. Nasa lahi yata talaga namin ang pagiging mabait at maalalahanin. Hindi lang yun pagiging gwapo na rin. Siguro nga. Pasensya ka na kung nagagawa ko pa magbiro. Alam ko naman na hindi pa dapat at kamamatay lang ni Kuya Poldo. Okay lang. Wala rin naman tayong magagawa pa. Ay, pasensya na. Hindi man lang kita naalok ng kahit na ano. Gusto mo ba magkape? Hindi na. Katatapos ko lang kasi kanina sa bahay eh. May gagawin ka pa yata. Baka nakakaabala na ako sa'yo. O paano? Aalis na muna ako. At teka, okay lang ba kung paminsan-minsan dalawin kita rito? Oo naman. Laging bukas ang bahay namin ni Poldo para sa'yo. Salamat O paano, tutuloy na ako.
Saka na lang tayo ulit magkwentuhan. Tipid nang umiti sa kanya si Loida. Habang naglalakad nga palayo, panay ang lingon niya rito. Dama niya na ayaw pa niyang umuwi. Kaya lang nauubusan na siya ng sasabihin dito. Ani yan sa sarili, babalik pa naman siya. Pagdating sa kanila, naabutan niya ang Chong Narsing niya, ang ama ni Poldo. Nagmano siya rito at maya-maya ay nagpaalam na rin ito na uuwi na. Ano pong sadya ni Chong? Nagkwentuhan lang. Napag-usapan namin yung tungkol sa nangyari sa pinsan mo. Hindi raw kasi sila naniniwala sa lumalabas sa investigasyon na mga rebelde may gawa nun sa kanilang anak. Kung hindi po ang grupong yun, sino po kayang gumawa nun kay Kuya Poldo? Sobrang brutal naman po. Hindi ko nga po magawang tignan ang bangkay niya eh. Mabuti pa nga si Lloyd eh. Nagawa niyang kilalanin ang bangkay ng asawa. Mas malakas pa ang loob niya kaysa sa akin eh. May palagay silang baka raw aswang ang may gawa nun kay Poldo. Ho? Sinabi po yun ni Chong? Yun ang palagay nila. Ilang araw bago matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Poldo, balisa raw ito. Nang tanungin ng ama, ang sagot lang daw nito mabuti nang walang alam ang pamilya para na rin sa kaligtasan nila. Kitang-kita raw niya ang matinding takot sa mga mata ng anak. Bakit naman po ganun yung trato nila kay Loida? Ano naman ang kilalaman niya sa pagkamatay ng anak nila? Siguro na dami na lang si Loida. Ewan ko ba sa Chong mo? Ang gulo rin magkwento Basta sabi niya, gusto na raw hiwalay ni Poldo si Loida noon pa. Nagsisisi raw ito na dinala rito ang asawa. Parang imposible naman po yata yung sinasabi ni Chong. Saksi po ako sa matatamis na pagmamahalan ng dalawa. Kulang na nga lang langgamin yung dalawa kapag magkasama. Tsaka magkakaanak na sila. Yun nga rin ang sabi ko Magkakaapo na kako sila. Abang sabi ba naman, hindi raw nila apo yun. Hindi ka naapekto ng utak ni Chong sa pagkamatay ni Kuya Poldo? Alam naman kasi natin na sa 5 magkakapatid, si Kuya ang paborito ni Chong. Hindi ko alam. Pero may nahihimigan akong kakaiba sa tono ng Chong mo. Meron pa siyang hindi sinasabi. Ano po kayang inililihim nila? Ay nako, malakas ang kutob ko na may alam siya kung sinong pumatay sa pinsan mo. Aswang man o tao, malamang kilala nila. Dapat siguro balaan ko si Loida. Wala kang babanggitin sa babaeng yon. Alalahanin mo, hindi pa natin siya lubusang kilala. Huwag mong ibusan tiwala mo sa kanya. Kailan lang siya dinala rito ng pinsan mo? Bakit po? Huwag niyong sabihin na pati kayo nag-iisip ng hindi maganda kay Loida. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, kapag sinabi mo sa kanya, baka mabanggit mo rin ang mga sinabi ng Chong mo. Para na rin tayong gumatong niyan Hayaan mo lang siyang walang alam. Ang naiipit po sa sitwasyon ay si Loida. Hawa-hawa naman po sila na magiging anak niya. Nasa tiyan pa lang ng ina Pinagkakaitan na ng pagmamahal ng pamilya ng tatay niya. Malay mo, kapag lumabas ang bata, lumambot ang puso ng Chong mo. Sana nga po. May iba nga lang po pala ako. Okay lang po ba na paminsan-minsan puntahan ko si Loida? Nagpapaalam ka pa sa lagay na yan? Galing ka na nga sa kanya kanina? Gusto ko lang naman po siyang kumustahin Hindi naman kita pinagbabawalan na magkagusto sa babae. Pero sana pumili ka naman. Huwag sa asawa ng pinsan mo. Si tatay naman, kung ano-anong iniisip. Parang nag-aalala lang ako doon sa tao Alam niyo naman na mag-isa lang yung tao sa buhay Alam mo, tatay mo ako, kaya kilala kita. Akala mo ba hindi ko napapansin ang kakaibang titig mo kay Loida? Kahit noong pang nabubuhay si Poldo. Nagaganda lang po ako sa kanya, yun lang po yun. Walang mali siya yun sa akin. Kakaiba naman talaga ang ganda niya kumpara sa mga kadalagahan dito sa atin. Baka ang paghanga na nararamdaman mo kung saan mapunta. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na pigilan mo na habang maaga pa. Hindi po manghiherang iniisip niyo. Malaki po ang respeto kay Kuya Poldo. Kahit wala na po siya, hindi ko siya magagawang ahasin. Mabuti na yung malinaw. Iba kasi kapag puso ng pinairal, handang hamakin ang lahat, masunod lang ang nais nito. Si tatay, naging makata pa. O bakit? Totoo naman Huwag mo akong tawanan dyan. Oo nga pala. Bakit ba ako natatawa kamamatay lang ni Kuya Poldo? Sana naman
Mabigyan na ng hustisya sa lalong madaling panahon ang nangyari sa kanya. Yan ang hiling ng lahat. Lalo na ng pamilya niya. Natulala ka na dyan. Wala lang po, Tay. Kakauwi mo lang eh. Parang nandun na naman sa baba niyo ng isip mo. Tara na nga sa loob. Naiiling naman si Carding na sumunod sa ama na pumasok sa loob ng bahay. Hanggang sa pagtulog ay labis na binabagabag ang binata. Kahit itanggi man niya ng paulit-ulit, batid niya na tama ang kanyang ama. May pagtingin nga siya kay Loida. Kaya kahit noon, hindi niya ito matawag ng ate. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang nararamdaman. Nakukonsensya rin siya dahil alam niyang nagkakasala na agad siya sa kanyang pinsan. Biling baliktad siya sa higaan hanggang kusa na lang siyang iginupo ng antok. Kinabukasan, maaga siyang namasada ng jeep. Dati ang kanyang ama ang namamasada sa naipundar nilang jeep. Pero simula nang lumabo ang mga mata nito, ay siya na ang nagpatuloy sa pamamasada. Mas ginusto na rin niya yon kaysa humanap pa ng trabaho na may amo. At least yon, siya ang amo at hawak pa niya ang oras niya. Nang araw na yon, sinadya niyang magpagabi ng pag-uwi. Gusto niya kasing hindi magkaroon ng dahilan para mapuntahan na naman si Loida. Matapos maiparada ng maayos ang jeep sa tapat ng bahay nila, bumaba na siya at pumasok sa loob ng bahay. Nagmano siya sa mga magulang at ipinagtimpla naman siya ng kape ng kanyang ina. Ginabi ka yata anak. Madami po kasing pasahero ngayon eh. Nanghihinayang naman po ako kung uwi kagad ako. Sayang din eh. Sa bagay nga. Pero sa susunod huwag naman masyadong gabing-gabi na. Nag-aalala kami ng nanay mo sa iyo eh. Alam mong delikado ng panahon ngayon. Kung hindi sa masasamang loob, baka sa nila lang ng dilim ka mapahamak. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Lagi po ako nagdadasal sa may kapal. Kaya alam ko pong hindi niya ako pababayaan kapag nasa labas po ako ng bahay natin. Salamat naman at talagang malakas ang pananampalataya mo. Pero mas maigi na rin yung nag-iingat ka. Opo, Tay. Mas aagahan ko na po ang uwi bukas. Teka, kumain ka na muna. Baka gutom ka na. Mamaya na po. Hubusin ko lang po itong kapeng tinimpla ni nanay. Kumain na po ba kayo? Oo, gutom na daw kasi ang mga kapatid mo eh. O sige, maiwan na kita dyan ha. Ikaw na munang bahala magsara ng mga bintana at pinto. Opo, Tay. Ako na pong bahala rito. Magpahinga na po kayo. Dahil sa maghapong pamamasada, tamilmil na kumain si Carding. Hinihila na rin kasi siya ng matinding antok. Dahil puyat din noon nagdaang gabi. Pagkalapat pa lang ng likod sa Catering hinihigaan, maya-maya lang ay nakatulog na ang binata. Kinabukasan, maaga muling nagising si Carding para mamasada. Palabas na siya ng baryo nila nang madaanan niya si Loida. Hinintuan niya ang babae at pinaupo niya sa harap ng jeep. Loida, saan ka pupunta? Sa bayan lang, may kailangan lang akong bilhin. Kumusta ka na nga pala? Okay lang. Ikaw, kumusta ka na rin? Mukhang abala ka na ulit ah. Ayos lang din. Gabi na kasi ako nakauwi kahapon kaya hindi na kita napuntahan. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag eh. Hindi mo obligasyon na lagi akong puntahan sa bahay para alamin kung maayos ba ako doon. Gusto ko lang naman masiguro na maayos ang lagay mo sa bahay nyo. Ano na lang sasabihin ni Kuya Poldo? Keso wala na siya, pinabayaan na kita? Gaya din ng sinasabi ko sa'yo, hindi mo ko obligasyon. Yung maging mabait at ituring mo lang ako na parte ng pamilya nyo sapat na sa akin yun. Ano ka ba? Parte ka naman talaga ng pamilya namin eh. Asawa ka ng pinsang buo ko. Kaya hipag na kita sa pinsan. Bakit yung pamilya ni Poldo? Nagbago na ang pakikitungo sa akin. Kahit yung mga kapatid niya na dati malapit sa akin. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman ng biglang panlalamig ng pakikitungo nila sa akin. Binaliwala ko lang yun noong una, pero nakumpirma kong tama ang hinala ko nung pumunta ako sa kanila. Galing ka sa kanila? Anong sinabi nila sa'yo? Yung bunso lang na kapatid ni Poldo humarap sa akin. Wala man lang silang mga mukha para humarap sa akin. Kinailangan pa nilang ipasabi sa anak. Ayos lang,
kung hindi na nila ako tinuturing na kapamilya. Pero sana man lang, wag na nilang idamay ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Kakausapin ko sila tungkol sa ginagawa nilang yan. Hindi na tama eh. Naiintindihan kong nawalan sila ng anak. Pero nawalan ka rin ng asawa. Wag mo na silang kausapin. Baka isipin pa nilang nagpapakampi ako sa'yo. Gusto ko lang naman maglabas ang saloobin eh. Kahit na anong oras, pwede mo kong mahingahan ng saloobin mo. Lagi ako nandito para makinig. Hindi tumugon si Loida. Bagkus lumingon ito sa kanya at binigyan siya ng matamis na ngiti. Hindi na muli sila nag-usap. Panaka-naka naman ang kanilang sulyapan. Hanggang maibaba ng binatang babae sa pupuntahan nito. Siya naman ay tumuloy na sa pamamasada ng jeep. Kahit nakakapagod ang maghapon kay Carding, hindi niya yun masyadong ininda. Hindi rin mawala-wala sa kanyang isipan ang mukha ng magandang byuda ng kanyang pinsan. Kaya ng araw na yun, maaga siyang umuwi para makadaan pa sa bahay ni Loida. Bumili na rin siya ng mga pasalubong para rito. Nagulat naman si Loida na mapagbuksan siya ng pinto. "Oh, Carding, anong ginagawa mo rito? Tapos ka na bang mamasada ng jeep?" Oo. Inagahan ko lang ang uwi ko. Ayaw na kasi ni tatay na magpapagabi ako sa daan eh. Tuloy ka muna. Pasensya ka na sa bahay ko medyo makalat. Tamad kasi akong magkikilos eh. Ewan ko, ganito yata ang buntis. Gusto lagi lang nakahilata. Oo, ganun nga talaga. Ganyan yung ate ko sa panganay niya eh. Siya nga pala, para sa'yo. Prutas at tinapay. Nag-abala ka pa talaga. Teka, ipagtitimpla kita ng kape. May natira pa dito si Poldo eh. Siya lang kasi mahilig magkape noon. Huwag ka na mag-abala pa. Busog pa naman ako eh. Bago umuwi, nagmerienda ako. Sigurado ka? Tubig? Baka nauuhaw ka. Okay lang talaga. Salamat na lang. Huwag mo sanang mamasamay ng tanong ko sa'yo ha. Bakit nga pala itim yung kurtina mo dito sa bahay? Ito ba ang paraan mo ng pagluluksa sa pagkawala ni Kuya Poldo? Hindi naman. Sadya lang na paborito ko yung kulay itim. Ganun ba? Hindi ka ba nadidiliman dito sa loob ng bahay mo? Hindi naman. Tsaka sanay na ako eh. Napatangu-tangu na lang si Carding habang iginagalang paningin sa buong kabahayan. Natuon pa ang pansin niya sa altar na may mga kandilang kulay itim. Binasag naman ni Lloyd ang sandaling katahimikan na namayani sa pagitan nila. Marami pa silang napagkwentuhan. Lihim ding natutuwa si Carding dahil nakakangiti na ang babae. Hindi katulad noon na puro iyak lang ito. Nagkaroon na rin ng ningning ang mga mata nito na dati puno ng pagdadalamhati. Hindi na tuloy na malaya ni Carding na malapit ng dumilim. Pasensya ka na. Nakalimutan ko. Meron palang inuutos sa akin si tatay. Ganun ba? Hindi ba pwedeng iutos na lang sa iba mong kapatid? Nako, alam mo naman yung iba kong mga kapatid eh. Mga mahiyain yun. Takot humarap sa mga tao. Meron kasing pinasisingil si tatay sa kumpare niya eh. Sabi ko pagkagaling ko rito, tsaka ako dadaan sa kumpare niya. Sige, baka mamaya maabala na kita ng husto. Babalik na lang ako bukas kapag maaga akong nakauwi galing sa pamamasada. Sige, aasahan ko yan Salamat ulit sa pasalubong mo. Masayang umalis si Carding sa bahay nito. Makailang beses siyang lumingon dito habang naglalakad palayo. Hindi pa rin maalis ang ngiti ng binata nang biglang may naalala. Bigla siyang humarap pabalik sa bahay ng babae. Malayo pa lang ay natanaw niya ang pinsang si Nena na kapatid na bunso ni Poldo. Nasa huling taon sa high school ang dalagita. May dala itong malaking itim na bag. Pinagbuksan naman ito ni Lloyda ng pinto at pinapasok pa sa loob. Napahinto naman si Carding sa paglalakad. Naisip niyang bukas na lang niya sasabihin yun sa babae. Tinuloy na lang niya ang pag-alis. Bago umuwi ng kanilang bahay, dumaan muna siya sa bahay ng kumpare ng ama para kunin ang perang ipinangako nito. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na si Carding.
para sigurado siyang makakauwi na maaga. Nang araw na yon, naging balisa si Carding sa hindi niya malamang dahilan. Parang hinihila ang paa niya pauwi. Hanggang sa makauwi siya ng bahay. Isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Malungkot at may luha sa mga mata nang salubungin siya ng kanyang ama. Mabuti naman dumating ka na, anak. Pabalik na ako ulit sa bahay ng tiyong mo. Sumabay ka na sa akin paroon. Ano bang kamalasan itong nangyayari? Ano po bang nangyari? Si Nene, ang pinsan mo. Natagpo ang patay kaninang umaga sa may palayan. Malapit kung saan nakita ang katawan ng Kuya Poldo niya. Oh, paano? Ano nangyari? Yung mag-amang magsasaka na nakita sa katawan ni Nene. Hindi pa matukoy yung salarin. Yung paraan ng pagkamatay, kahalin tulad lang din sa kuya niya. Ang mabuti po sumakay na po kayo sa jeep. Si nanay po. Nandun na silang lahat sa bahay ng tiyong mo. Kauwi ko nga lang at hinihintay nga kita. Nung iwan kong tiyang lupi mo nawalan to ng malay. Galit na galit naman ang mga pinsan mong lalaki. Parang papatay ang mga itsura nila. Mabuti na nga lang kinausap ng kuya mo at yun, mga huminahon naman. Bakit nangyayari ang lahat ng to? Bakit? Hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari. Sana naman mali ang sapantaha ko. Ano po bang kutob nyo, tay? Baka aswang talaga may gawa nito gaya ng sabi ng tiyong mo. Mahirap pong basta na lang maniwala sa teoryang yan. Kahit pa sabihin na totoong may aswang, kailangan pa rin po ng ebidensya na magpapatunay. Ay nako, tama ka dyan. Kaya lang, paano mo ipapaliwanag ang paraan ng pagkamatay nila? Hindi po ba nilang hinanap kagabi si Nene? Sino kasama niya? Hindi pa kasi makausap ng matinong mag-asawa kanina. Kahit ako, kapag nalaman ko kung sino may gawa nun kay Nene, baka sa kamay ko siya pagbayarin. Anong kasalanan ng bata? Hindi nga naglalabas yun Puro bahay at eskwelahan lang. Sobrang bait at masunurin sa mga magulang. Bakit? Kung aswang nga ang nasa likod ng pagkamatay ng magkapatid, hindi mo maaari ikatwiran yan. Hayok sa laman at dugo ang mga nilalang na yon. Nandito na po pala tayo. Marami na pong tao. Baka kumalat na po ang balita. Kanina wala pa ang mga yan Doon mo na lang iparada ang jeep natin. Bababa na ako rito. Sumunod ka na lang sa loob. Sige po, tay. Nagpupuyos pa rin ang kalooban ni Carding na maglakad papasok. Nakilala niya ang mga tao sa bahay na yon na halos kamag-anakan nila. Naroon din ang kapitan ng baryo. Patuloy pa rin sa pagtangis ang Tia Lupe niya. Nakayukom ang kamao at bakas ang matinding galit sa mga pinsang lalaki. Umiiyak naman ang mga pinsan niya. Sa di kalayuan, kausap ng ama ang kanyang tiyo Narsing. Lumapit pa siya sa mga ito para mapakinggan ang usapan ng mga to. Natitiyak kong aswang may gawa nun kay Nene. Pero sino naman ang aswang sa lugar natin? Maliban na lang kung dumadayo pa dito sa atin para lang mambiktima. Nandito lang din siya sa baryo natin. Huwag mo munang tukuyin ang pinaghihinalaan mo. Mahirap yung magbintang na lang basta. Pasensya na po kung makikisabat po ako sa inyo, Chong. Itatanong ko lang po kung saan huling nagpunta si Nene kahapon. Ang sabi ng tiyang lupi mo, nagpaalam daw ito na may pupuntahan sandali. Akala daw niya sa kaklase lang pupunta. Pero pinunta na namin kagabi ang lahat ng mga kaklase niya. Pero lahat sila iisa lang ang sagot. Hindi raw nanggaling sa kanila si Nene. Anong oras po kaya siya umalis ng bahay kahapon? Pasado 5:00 raw ng hapon yun. Nang hindi na muling nagsalita si Carding, muli nang nag-usap ang kanyang ama at tiyuhin. Ang binata naman ay kinausap ang mga pinsang naroon. Kahit kaharap ang mga kamag-anak, tila naglalakbay ang isip ni Carding. Kanina, habang kausap ang tiyuhin, muntik na siyang madulas na sabihin na nakita niya si Nene sa bahay ni Loida. Mabuti na lang hindi niya yun naibulalas. Nag-aalala kasi siya na baka mapasama ang babae kung sasabihin niya yun. Alam naman kasi niya na walang kinalaman ng babae sa nangyari sa dalagita.
Ilang sandali pa, inabala na lang niya ang sarili sa pakikipag-usap sa mga pinsan na halos mga kaedad niya. Unang gabi ng burol ng pinsan niya, may hinahanap pang mga mata niya sa mga naroon. Sino bang hinahanap mo? Si Loida po. Napansin niyo po ba siya? Hindi pa. Baka hindi pupunta. Dapat po pala dinaanan ko na. Baka nahiya na pumunta rito ng mag-isa. Parte siya ng pamilya. Kapatid ng asawa niya ang namatay. Dapat hindi siya nahiya magpakita rito. Baka din po masama ang pakiramdam kaya hindi nagpunta. Siguro ka. Pero dapat magpakita siya rito sa mga susunod na araw. Bilang respeto man lang sana. Bukas po pupuntahan ko siya sa kanila. Hindi naman sa nangingialam ako sa iyo, anak. Pero alam mo naman ang mga tao. Madaling manghusga. Sana huwag ka masyado maglalapit sa hipag mo na maraming tao sa paligid. Alalahanin mo na asawa siya ng pinsan mo. Wala naman po kaming ginagawang masama Tsaka, wala na naman po si Kuya Poldo. Noon pa man malapit na ako sa kanila. Hindi nila kami pwedeng pag-isipan na masama. Noon yung buhay pa ang pinsan mo. Ngayon kasi, hindi na maganda na makita kayo ng mga tao na magkasama. Tay naman, pati ba kayo binibigyan nyo ng mali yung pag-alalay ko kay Loida? Hindi naman sa ganon, anak. Gusto lang kitang iiwas sa mga mata ng mga taong mapanghusga. Hindi ko naman sinasabi na iwasan mo siya at huwag mo nang tulungan. Pero sana, kapag maraming tao, huwag ka masyado maglalapit sa byuda ng pinsan mo. Opo, susundin ko po yung sinasabi nyo. Para di naman sa iyo ang sinasabi ko. Hindi na nakasagot pa ang binata nang may lumapit na kaibigan sa kanyang ama. Nag-usap na ang mga ito. Samantalang siya ay pumunta sa kusina ng bahay para kumuha ng mga kape na ipinamimigay sa mga nakikilamay. Hanggang umagay naroon ang buong pamilya ni Carding. Pagkatapos ng almusal ay nagpaalam siya sandali na uuwi muna ng bahay. Pero ang totoo niyan, sa bahay ni Loida ang kanyang tungo. Pupungas-pungas pa ang babae nang mapagbuksan siya ng pinto. Nakabestidang bulaklaki ng babae at wala pang suklay ang buhok. Sa simpleng ayos na yun ng babae, hindi pa rin maiwasang humanga sa taglay nitong gandang binata. Pasensya na, naistorbo yata kita. Hindi naman. Pasok ka muna. Bakit ang aga mong pumasyal? Hinihintay kita kahapon pero hindi ka dumating. Hindi talaga ako makakapunta rito. Nandun ako sa bahay ni Chong Bakit nga pala hindi ka nagpunta kahapon? Bakit naman kailangan akong pumunta sa kanila? Huwag mong sabihin na hindi mo pa alam yung nangyari kay Nene. Iyon ba? Siyempre alam. Ibig ko lang sabihin hindi naman ako kailangan doon. Napansin mo naman na hindi ako tinuturing na parte ng pamilya nila. Kahit na, sana man lang isinantabi mo muna yung nararamdaman mo bilang respeto. Pamilya pa rin sila ni Kuya Poldo. O sige, pupunta na lang ako doon. May itatanong nga pala ako. Anong ginagawa rito ni Nene kahapon? Ha? Si Nene? Matagal ko na yung hindi nakikita. Ha? Sigurado ka ba? Oo naman. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na nagpunta siya rito? Wala. Nabanggit kasi ng pamilya niya na nagpaalam na may pupuntahan sandali. Akala ko nanggaling dito. Sabi kasi ng mga kaibigan niya na hindi naman daw nagagawin si Nene sa kanila. Nakakaawa naman yung nangyari sa kanya, no? Parehong-pareho sila ng pagkamatay ng kuya niya. Paano mo nalaman na pareho sila ng pagkamatay ng kuya niya? Ha? Narinig ko lang kanina nung nagpunta ako sa tindahan. Pinag-uusapan nila. Maiba ko. Gusto mo ba ng kape? Hindi na. Baka kasi hindi ako makatulog mamaya Plano ko kasing umidlip muna sa bahay bago bumalik kina Chong. 3 araw nga lang palang lamay. Bakit nagmamadali yata sila na mailibing si Nene? Samantalang si Poldo nun 5 araw. Yung kasi napagkasunduan ng pamilya nila. Tsaka habang pinatatagal kasi, lalo lang silang nasasaktan sa pagkawala ni Nene. Kahit ako,
sobrang nasasaktan din at hindi matanggap ang nangyari. Susubukan ko makapunta mamaya. Kaya lang hindi rin ako maaaring magtagal. Alam mo naman ang kalagayan ko. Kahit sumaglit ka lang, maintindihan naman nila ang kalagayan mo eh. Alam nilang hindi ka maaaring magpuyat. O paano? Uuwi na muna ako. Ang bilis naman yata. Talaga bang uwing-uwi ka na? Pasensya ka na. Inaantok na kasi ako eh. Babawi na lang ako sa'yo sa mga susunod na araw. Napangiti naman si Loida sa kanyang tinuran. Hindi na siya nito pinigilan ng makaalis. Habang naglalakad pa uwi si Carding, paulit-ulit niyang sinariwa ang mga sinabi ng babae na hindi pumunta sa bahay nito si Nene. Samantalang kitang-kita niya nang papasukin nito ang dalagita sa bahay nito. Bakit siya nagsinungaling? Katulad din kaya ng iniisip ko na baka mapag-isipan siya ng masama ni Nachong. Lalo tuloy sumakit ang ulo ko. Binilisan na lang niya ang paglalakad dahil kanina pa siya nalulula sa antok. Pagdating sa kanila, nagmano lang siya sa mga magulang na paalis na muli. Tumuloy na siya sa kanyang silid at natulog. Hindi alam ni Carding kung gaano siya katagal nakatulog, pero nagising siyang naliligo sa sariling pawis. Napanaginipan niya kasi ang magkapatid na Poldo at Nene. Magkasama daw ang mga yon na tumatakbo sa may palayan. Tila may humahabol sa mga ito. Pakiramdam niya, nasa katawan siya ni Poldo. Nang lumingon siya para tingnan kung sino humahabol sa magkapatid, doon na siya nagising. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip kong yon? Humihingi ba ng tulong sa akin ng magkapatid? Para mabigyan sila ng hustisya? May ilang sandali rin na nasa ganong ayos ang binata, bago naligo at nag-ayos para bumalik sa burol ng pinsan. Pagdating sa bahay ng tiyuhin, agad niyang hinanap ang ama. Nakita naman niya itong palabas ng kusina. May dala itong kape at nang makita siya ay inabot yun sa kanya. Tay, nakita niyo ba si Loida na nagpunta rito? Hindi. Sabi ba sa'yo pupunta siya? Opo, dumaan kasi ako sa bahay niya kanina eh. Ni anino ng babaeng yon, hindi ko pa nakikita rito. Baka talagang wala siyang balak na magpakita rito. Kung ayaw niya, hayaan mo na lang. Huwag ka na lang mangialam pa. Sabi ko nga po sa kanya isang tabi niya munang nararamdaman niya. Kahit alang-alang kay Kuya Poldo. Wala tayong magagawa anak kung pride ang pinapairal ng babaeng yon. May ugali din palang tinatago. Baka po dala na rin ang pagbubuntis niya kaya siya ganon. Huwag mo nang idahilan ang pagbubuntis niya. Huwag lang natin siyang pag-usapan. Kumain ka muna sa kusina. At baka mamaya makalimutan mo na ang pagkain mo sa dami ng taong dumarating. Mamaya na lang po. Hindi pa naman po ako nagugutom eh. Tay, sino po yung lalaki na yun na nakasalamin? Ang tinutukoy mo ba yung kausap ng Chong Narsing mo? Oo, yun na nga po. Mukhang hindi taga rito sa baryo natin ha. Kilala sa tawag na Tata Aldo. Magaling na albularyo na nakatira sa kabilang bayan. Yung Chong Onad mo ang nakakakilala sa kanya at nagsama sa kanya rito. Ano pong gagawin niya rito? Sino pong may sakit? Hindi lang naman panggagamot ang kaya niyang gawin eh. Sa bahay na natin pag-usapan, huwag dito. Bakit parang may nililihim po kayo? Lihim talaga. Gusto kasi ng Chong Narsing mo, pamilya lang ang makakalam sa bagay na ito. Ayaw niyang may makalam na ibang tao. Sige po, sa bahay na lang po natin pag-usapan yan. Lalapitan ko na lang po yung mga bagong dating. Mga kaklase ko po yun ng high school ako eh. Tumango lang si Mang Pinggoy sa anak. Bago ito tumalikod para lapitan ng mga bagong dating. Si Carding naman, naging abala sa mga sumunod na sandali. Kinaumagahan naman pagkatapos mag-almusal, umuwi na siya sa kanilang bahay. Balak sana niyang puntahan si Loida sa bahay nito, pero tila may pumipigil sa kanya. Minabuti niyang umuwi na lang ng kanilang bahay para makapagpahinga. Mamaya huling lamay na ng pinsan. Tiyak na maraming tao na pupunta sa burol nito. Kinahapunan, maagang gumayak si Carding para makabalik agad sa burol ng pinsan. Gaya ng inaasahan, dinagsa ng mga taong huling gabi ng lamay.
Hindi mahulugan ng karayong malabas ang bahay sa dami ng mga tao. Nakitulong na rin si Carding sa pagbibigay ng kape, tubig at biskwit sa mga tao. Kinabukasan, naging madamdamin at bumuhos ang mga luha sa paghahatid nila sa huling hantungan ni Nene. Hindi lang pamilya at kamag-anak ang naroon, kundi mga guro, kaklase at mga kaibigan ng dalagita. Labis-labis ang kanilang hinagpi sa maagang pagpanaw ng dalagita. Kahit si Carding, kahit anong pigil niya para hindi maiyak, tumulo pa rin ang kanyang mga luha sa mga mata. Sa kabila ng nararamdaman, napansin pa rin niya si Tata Aldo. Nakatayo lang ito sa di kalayuan. Tila nagmamasid sa paligid. Isang araw pagkatapos ng libing, mabigat pa rin ang pakiramdam ni Carding na mamasada ng jeep. Pero pinilit pa rin niya para kahit papano ay makalimot sa sunod-sunod na dagok na nangyari sa pamilya nila. Sa di inaasahan na daanan niya si Loida, matamis itong ngumiti sa kanya. Sumakay ito sa harapan. Saan ang punta mo? Sa bayan lang. May kailangan kasi akong bilhin. Ganun ba? Ay, oo nga pala. Hindi ka na talaga pumunta sa lamay ni Nene. Pasensya ka na. Papunta na talaga ako noon nang biglang sumakit ang tiyan ko eh. Kaya hindi na ako tumuloy. Baka mamaya mapano pa kami ng magiging anak ko. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Halata na ang tiyan mo Hindi ka tulad ng mga nakaraan. Okay naman kami. Madalas na nga ang paggalaw niya sa tiyan ko. Sayang nga lang hindi na siya masisilayan ng ama niya. Nawalan man siya ng ama, nandito naman kami mga tiyuhin niya. Gagabayin namin ang anak mo na parang anak namin. Salamat ha. Kapag nagsasalita ka ng ganyan, kahit papano naiibsan yung lungkot at pangungulila ko kay Poldo. Tuwing nakikita kita, parang siya na rin ang nakikita ko. Napatitig na lang si Carding sa babae. Tila umurong ang dila niya dahil sa kawalan ng sasabihin. Nang bumaba sa bayan ng babae, hindi na to maalis sa kanyang isipan. May pagkakataon tuloy na mali-mali ang sukling iniaabot niya sa mga pasahero. Bago umuwi ng araw na yon, namili siya ng pasalubong para sa babae. Dahil maaga pa naman, pinuntahan niya ito sa bahay nito. Nakakailang tawag na siya pero walang sumasagot sa loob. Kaya naman nangahas na siyang pumasok sa bahay. Inilapag na lang niya sa upuan na kahoy ang mga dala niyang pasalubong. Lalabas na sana siya ng matigilan. Sa sulok naroon ang itim na bag na nakita niyang dala noon ni Nene nang pumunta sa bahay na yun. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na kung pumasok na ako nang walang paalam. Dinala ko lang yung mga pasalubong na binili ko para sa'yo. Aalis na rin sana kagad ako Ganun ba? Pasensya na kung napagtaasan kita ng tono. Nagulat din ako Akala ko napasok na ako ng magnanakaw. Ayos lang. Naiintindihan ko naman saan ka nga pala galing? Sa bukid, naghukay lang ako ng mga kamote. Balak ko kasing ilako bukas ng umaga. Kung may kailangan ka sabihin mo lang para mabili ko bago ako umuwi. Wala naman akong kailangan pa. Nakakaraos naman ako kahit papano sa pagtitinda ko ng mga gulay. Kailan ka nga pala manganganak? Sa tansya ko 3 buwan pa mula ngayon. 6 na buwan na pala ang tiyan mo. Ang liit mo pala magbuntis, no? Kasi yung ate ko, 5 buwan pa lang ang tiyan nun Parang puputok na sa laki. Depende siguro yun. Hindi ko nga alam kung bakit maliit ako magbuntis Ingat ka rito Huwag mong kalilimutan na ilak maigi ang bintana at pinto. Alam mo, kung ako lang masusunod, iuwi muna ka na sa amin Nag-aalala kasi ako mag-isa ka lang dito. Tapos buntis ka pa. Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Hindi pa kasi ako nakakakita. Kaya hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Ako din naman Hindi pa ako nakakakita. Pero may bahagi sa akin na parang gusto kong maniwala na totoo sila. Teka, bakit ba napunta sa aswang ang usapan natin? Kasi sabi nila,
Madalas daw binibiktima ng mga aswang mga buntis eh. Mabango daw kasi sa kanila yung sanggol sa sinapupunan nito. Simula nang mabuntis ako, wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa paligid. Nakakatulog pa naman ako ng mahimbing sa gabi. Ibig sabihin lang nun, walang aswang. Basta, mag-iingat ka pa rin. Kapag may oras ako lagi kitang pupuntahan dito. Paano? Aalis na ako Ikaw ang mag-ingat. Baka may makasalubong kang aswang sa daan. Natawa na lang si Carding sa sinabi ng babae. Natigilan rin siya pagkatapos. Tila nakaramdam ng konsensya na nagagawa na niyang tumawa. Muli na lang siyang nagpaalam at saka umuwi. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang kanyang ama na halatang hinihintay ang pag-uwi niya. Dumaan ka na naman ba sa bahay ni Loida? Oo, tay. Dinalan ko ng kahit anong pwedeng ipasalubong. Inano ko pa nga na kung maaari dito muna sa atin Ayun, tumanggi na naman. Tutal kasi wala nang pakialam sa kanya ang pamilya ni Kuya Poldo. Alam mong hindi siya maaaring dumito. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Ayoko naman na mapagchismisan ka. Gagaya lang po ba tayo kina Chong Narsing na wala nang pakialam sa mga nugang at apo? May dahilan sila kung bakit ganun ang kanilang pakikitungo sa babaeng yon. Anong dahilan nila? Na baka may kinalaman si Loida sa pagkamatay ng asawa niya at baka pati kay Nene. Ho? Paano niyo naman nasabi ang bagay na yan? Hinala nila na aswang si Loida. Tay naman, sa dami naman ang pwedeng ibintang sa tao, pagiging aswang pa talaga? Yan ba sinabi sa inyo ni Chong? Noong una hindi rin ako naniniwala. Pero may posibilidad kasi na totoo ang sinasabi nila. Walang nakakalam kung saan ang galing ang babaeng yun. Maaaring yun ang natuklasan ng pinsan mong si Poldo. Kaya balisa at takot ito bago namatay. Hindi naman kita pinapaiwas na huwag siyang puntahan. Pero wag na wag kang tatanggap ng anumang pagkain o inumin mula sa kanya. Baka naman po umiiwas lang sila sa obligasyon na iwan ni Kuya Poldo. Kaya sinisiraan nila si Loida. Kaya nga ba ayaw ko sanang sabihin sa iyo Dahil alam kong ipagtatanggol mo lang siya. Alam ko kasi na nahuhulog na ang damdamin mo sa babaeng yon. Pero hindi mo alam ang nasa likod ng magandang mukha niya. Ang hirap naman kasing paniwala ng mga sinasabi niyo Ako madalas sa kasama ni Loida. Kaya ako na nagsasabi na mali ang bilibintang niyo sa kanya. Nauunawaan naman kita Pero sana wag madudulas ang dila mo sa babaeng yon. Baka ikapahamak pa ng Chong mo at ng pamilya niya. Hindi niya dapat mahalata na pinaghihinalaan na siya. Alam ko naman po yun. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat ako sa mga bibitiw kong salita kapag kaharap ko si Loida. Ayoko rin kasi siya masaktan Tinapos na rin ni Mang Pinggoy ang kanilang pag-uusap. Nang gabing yun, hindi makatulog ang binata. Iniisip niya si Loida, ang sinabi ng ama at ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Isa na roon ang pagsisinungaling ng babae na galing sa bahay nito ang dalagitan ng araw na yon. Naisip din niya na baka yun ang dahilan kung bakit napanaginipan niya magkapatid na tumatakbo na tila may humahabol sa mga to. Kinabukasan, kahit gusto pa sana niya magbabad sa higaan, maaga siyang nagtungo sa bahay ng magulang ng pinsan. Naabutan pa niyang nagsisibak ng kahoy ang tiyuhin. Bakit po kayong gumagawa niyan, Chong? Nasaan po sina Kuya? Hayaan mo na ako, iho. Gusto ko rin itong ginagawa ko para kahit papano, nalilibang ako at nakakalimutan ko ang pinagdadaanan ng aming pamilya. Naintindihan ko po kayo. Masakit po sa atin. Lalo na sa inyo nangyari kay Nene. Tapos sa ganun pang parang tinapos ang salari ng buhay niya. Ano nga pala sadya mo at ang aga mong pumunta rito? Tungkol po sana kay Loida, Chong. Ano na naman ang tungkol sa babaeng yon? Kasi po wala nag-aasikaso sa kanya. Mag-isa lang po siya sa bahay niya. Buntis pa po siya. Napansin ko simula nang mamatay si Kuya Poldo. Hindi niyo na siya tinuring na miyembro ng pamilya niyo. Hindi naman talaga. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng 2 kong anak. Paano niyo naman po nasabi yan? Alam ko na hindi ka maniniwala. Pero matagal ko na siyang pinaghihinalaan na may tinatago sa amin. Bago mamatay si Poldo noon, may gusto siyang sabihin.
Pero hindi matuloy-tuloy noon. Nung una, hindi ko pinapansin. Baka ako nagkakagalit lang sila mag-asawa. Pero hindi ko sana binaliwalang napapansin ko sa kanya. Kahit si Nene noon, mabigat ang loob niya sa babaeng yun. Iba raw kasi ang pakiramdam niya rito. At kung inaakala mo na pinababayaan namin siya, ilang araw bago mamatay si Poldo, nagsabi ito na kapag may masamang nangyari sa kanya, huwag na huwag daw kaming lalapit kay Loida, ano man ang mangyari. Sinabi po yun ni Kuya Poldo sa inyo? Pero bakit? Anong dahilan niya? Ano pa nga ba? Maaring tama kami. Isang aswang na pangasawa ng pinsan mo. Kaya ikaw, mag-iingat ka sa babaeng yun. Mahirap po Chong na magbintang na walang ebidensya na magpapatunay. Paano po kung mali kayo? Kahit si Tata Aldo, kumbinsido na aswang ang may gawa nun sa magkapatid. Mailap nga lang talaga at mahirap mahuli sa akto ang babaeng yon. Kaya kita mo, hindi siya nagpakita sa buro ni Nene. Naramdaman niya siguro na naroon ang albularyo. Alam niyo pong buntis siya. Mahirap po sa kanya na pumunta pa. Yun po ang dahilan niya. Sa nakikita ko sa iyo, talagang kinakampihan mo ang babaeng yon. Mukhang nahulog ka na rin sa kanyang karisma. Hindi naman po, Chong. Kaya lang naaawa ako kay Loida. At buntis pa nga po. Apo niyo po ang sanggol na yun. Kahit po ba sa bata wala na kayong amor? Hindi ko apo ang batang yon. Kaya ikaw, kung ayaw mong matulad sa pinsan mo, layuan mo ang babaeng yon. Sa kabila ng mga sinabi at babala ng tiyuhin, patuloy pa rin sa pakikipagkita ang binata kay Loida. Katulad ng araw na yon, dinalhan niya ng prutas ang babae na labis nitong ikinatuwa. Salamat ha. Bihira lang ako makatikim ng mga prutas. Kailangan ko kasing tipirin ng perang pinagbilhan ng mga gulay para sa panganganak ko eh. Sino nga pala nakuha mong kumadrona na magpapaanak sa'yo? Wala pa nga akong nakakausap eh. Ang tiyahin sanang kumadrona ni Poldo kaso nahiya ako magsabi dahil may kasungitan. Ako na lang kakausap. Mabait naman yun eh. Basta tsetsempohan mo lang na magandang mood niya. Ganun pala ang teknik. Noon kasi, walang araw na hindi ko yun nakikita na nagsusungit eh. Maiba nga pala ako. May itatanong lang sana ako sa'yo eh. Ano yun? Tungkol kay Kuya Poldo. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa kinikilos niya? Nung ilang araw bago siya namatay? Wala naman. Masaya pa nga kami noon eh. Kasi tuwang-tuwa siya nang malaman niyang magkakaanak na kami. Bakit? Bigla-bigla naman yatang nagtanong ka ng ganyan. Ayaw mo ba magkaroon ng linaw sa pagkamatay niya? Wala na tayong magagawa eh. Wala na siya. Gusto ko na lang magpatuloy sa buhay. Tama rin naman. Pero gusto pa rin naming malaman kung sino may gawa nun sa kanya. Baka ang pumatay sa kanya at kay Nene ay iisa lang. Iniba na lang ni Loida ang kanilang pinag-uusapan. Napansin ng binata na hindi ito komportable na balikan ang nangyari sa asawa. Hindi na lang ulit siya nagtanong pa. Pagka-uwi, lalong nadagdagan ng mga isipin niya. Lalo siyang naguluhan at para siyang naiipit sa isang sitwasyon. Gusto niyang maniwala sa pamilya ng pinsan, pero mas nananaig sa kanyang awa at damdamin para kay Loida. Nakukonsensya rin siya na hindi niya sinasabi sa pamilya na noong araw na yun ay nakita niya nang galing sa bahay ni Lloyd ang dalagita. Naroon kasi ang takot niyang madiin lalo ang babae. Sa dami ng gumugulo sa kanya, hindi na niya namalayang kanina pa siya pinagmamasdan ng mga magulang. Mukhang may mabigat kang problema. Sabi nga ng nanay mo kausapin kita. Nagugulan lang po kasi ako eh. Dahil na naman ba kay Loida? Oo, at meron pa po. Nakukonsensya po ako na hindi to sa inyo sinasabi. Ano naman yun? Meron ka bang hindi sinasabi sa amin? Nung araw na nawala si Nene, huli ko po siya nakita nung pinuntahan niya si Loida.
nakita ko na pinapasok pa siya sa bahay nito. Nang tanungin ko siya kung nanggaling doon si Nene, itinanggi niya na nagpunta ron. Naisip ko na baka natatakot lang siya na baka mapag-isipan siya ng hindi maganda. Diyos ko, kahit ganun ang sinasabi ng tiyong mo dalangin ko pa rin na sana nagkakamali sila. Pero sa sinasabi mo, nagiging malinaw na ang lahat. Tay, huwag niyo munang sasabihin kina Chong. Baka wala lang yun. Hindi muna nga. Pero sa sinabi mong yan, ayoko nang pupunta ka pa ron. Hintayin na lang natin na bumalik si Tata Aldo. Siya na ang bahala sa babaeng yon. May paraan pa ito para malaman kung talagang aswang si Loida. Ano pong gagawin nila kay Loida? Hindi ko alam. Basta kinausap na siya ng tiyuhin mo. Noon ngang burol ng pinsan mo, hinihintay nila si Loida. Pero hindi nga nagpunta. Sabi ni Tata Aldo, sinubukan niyang puntahan ang bahay nito, pero hindi siya tumuloy. Parang ang bigat daw ng kanyang pakiramdam. Para daw bang may masamang mangyayari kapag umalis siya. Kaya binantayan na lamang niya ang pamilya ng tiyuhin mo. Lalo nang nandun ang pinsan mong si Alice na 7 buwang buntis. Sana naman mali kayong lahat. Hindi ganun si Loida. Basta sundin mo na lamang ako. Huwag na huwag kang pupunta sa bahay niya. Mabigat man sa kanyang kalooban, wala naman nagawa si Carding sa utos ng kanyang ama. Bukod sa malaki ang respeto niya rito, lagi rin itong nakabantay sa kanyang galaw. Lumipas ang mga araw na hindi nakakapunta ang binata sa bahay ni Loida. Ilang araw na rin siyang hindi makapagkatulog. Bukod sa laging laman ng isip niya si Loida, pakiramdam niya, laging may mga matang nakatingin sa kanya. Ba't nangangalumata ka ata? Huwag mong sabihin hindi ka makatulog dahil sa babaeng yon. Ano ba? Talaga bang nahulog ka na ng tuluyan sa asawa ng pinsan mo? Biyuda po siya ni Kuya Poldo. Wala naman po akong nakikitang masama kung magkakagusto man ako sa kanya. Nasisiraan ka na ba? Kahit biyuda na siya, naging asawa pa rin siya ng pinsan mo. Pangit sa mata ng mga tao na sasaluhin mong biyuda ng Kuya Poldo mo. Ano lang ang sasabihin nila? Ganun ka kadesperado? Kabinata mong tao, papatol ka sa babaeng biyuda dahil lang nahuhumali ka sa ganda niya? Hindi niyo naman ako naiintindihan eh. Ako pa bang ama mo hindi makakaintindi sa'yo? Nabubulag ka sa nararamdaman mo sa kanya. Ang mabuti pa, ipapatingin kita kay Tata Aldo. Ho? Wala naman po akong sakit eh. Hindi lang naman may mga sakit ang ginagamot niya eh. Ipapasuri lang kita. Baka kaya hindi ka makatulog dahil inaaswang ka na. Wala na rin nagawa ang pagtutol ng binata sa kagustuhan ng ama. Ipapatingin na siya sa manggagamot na si Tata Aldo. Maya-maya lang ay naroon na sa kanilang bahay ang albularyo na sinundo ng isa niyang kapatid. Wala naman po talaga akong sakit eh. Si tatay lang po mapilit. Natural lang sa mga magulang ang mag-alala kapag nakita nilang hindi maayos ang kalagayan ng kanilang anak. Paano niyo po ako gagamutin kung wala naman akong sakit? Hindi lang naman ang mga may sakit ang ginagamot ko. Katulad mo, wala kang sakit. Pero unti-unti kang nauubusan ng lakas. Unti-unti niyang hinihigaw pang enerhiya ng katawan mo. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi siya katulad ng iniisip mo. Dinadaya ka lang ng paningin mo. Isut mo ang kwintas na ito. Gawa ito sa isang matigas na puno. Aalisin ito ang mga bumabagabag sa'yo. Hindi maalis ang mga mata ni Carding sa kwintas na nasa leeg. Nang utusan siya ni Tata Aldo na mahiga, agad sumunod ang katawan niya kahit tila gustong tumutol ng isipan niya. Nakamulat lang siya ng mga mata at nakatitig sa kisame ng bahay nila. Nagsindi ng insenso si Tata Aldo. Nang maamoy ng binata ang usok nito, nakaramdam agad siya ng pagkaantok. Ang albularyo naman ay naupo sa harap niya at umusal ng isang orasyon na tanging ito lang ang nakakabatid kung para saan. Huminto lang si Tata Aldo nang tuluyan ng nahimbing ang binata. Makakapagpahinga na po siya at makakabawi na rin siya sa lakas na nawala sa kanya. Huwag niyo pong hahayaan na makalapit pa siya sa babaeng yon.
Hindi na talaga. Hindi ko hahayaan na pati anak ko ay kukunin din niya. Mabuti na lang po naagapan natin siya. Binigyan ko po siya ng pangontra laban sa aswang na yon. Hindi na niya magagawang masaktan ng anak niyo. Maraming salamat po sa inyo. Mabuti na lang nakilala ka namin. Matagal ko na rin naman pong tinutugis sa babae ngayon. Marami na siyang nabiktima. Hindi siya titigil hanggat meron pa rin naaakit sa kanyang angking kagandahan. Hindi ba pwedeng puntahan mo na lang siya sa bahay niya? Hindi po ganun kadali. Malayo pa lamang po ako ay naamoy na niya ako. Ayoko pong makaisip na naman siyang tumakas. Mahirapan na naman ako kung saan ko siya hahanapin. Paanong gagawin natin? May nakahanda na pong pain sa kanya. Ang susunod niyang biktima. Siya po ang kailangan kong bantayan. May susunod pa siyang biktima? Sino naman yon? Kilala niyo po siya. Larawan kay Mang Pinggoy ang labis na pag-aalala ng mga oras na yon. Wala rin tigil ang pagdarasal niya habang binabantayan ng anak na si Karding. Maya-maya, gumalaw ang mga talukap ng mata nito at saka nagmulat ng mga mata. Napalingon nito sa ama at saka dahan-dahang bumangon. Nakatulog pala ako. Nasaan na si Tata Aldo? Umalis na siya. May kailangan pa kasi siyang gawin. Ang gaan na ng pakiramdam ko ngayon. Parang bumalik na rin yung lakas ko. Wala kang kamalay-malay Inaaswang ka na pala ng babaeng yon. Inuubos na niya ang lakas mo nang hindi mo alam. Ano pong ibig niyo sabihin? Kumpirmado na aswang si Loida. Kaya huwag ka nang lalapit sa babaeng yon. Dahil sa katigasan ng ulo mo, muntik ka nang mapahamak. Ano pong gagawin ng albularyo na yung kay Loida? Huwag mo na silang pakialaman. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang po si Loida. Ano? Huwag kang umalis. Ang tigas talaga ng ulo mo. Naghahanap ka talaga ng ikapapahamak mo. Kaya ko pong sarili ko. Huwag po kayong lalabas ng bahay. Huwag mo kong pagsabihan. Huwag ka rin lumabas ng bahay. Karding! Bumalik ka rito! Mapapahamak ka lang! Kahit anong pigil ni Mang Pinggoy, hindi pa rin niya napigilan ng binata na lumabas ng bahay. Napalabas naman ng silid ang asawa at ibang anak. Bakas rin sa mukha nila ang pag-aalala sa binata. Pupuntahan ko lang ang manggagamot sa bahay ni Nena Rasing. Magsarado kayo ng bahay. Yung mga sinabi ng manggagamot ng pangontra, huwag niyong kalilimutan. Matapos itali sa bewang ang itak, ay pumanaog na rin si Mang Pinggoy. Sa ibang direksyon siya dumaan papunta sa bahay ng nakakatandang kapatid. Pero napahinto rin ng biglang nag-ibang ihip ng hangin. Mahigpit na hinawakan ng matandang lalaking itak na nasa bewang nito. Samantala, hinihingal naman ang nakarating sa bahay ni Loida ang binata. Agad siyang kumatok kasabay ng pagtawag sa pangalan ng babae. Pero walang tugon mula rito sa loob. Umikot pa siya sa mismong bintana ng silid nito sa pag-aakalang mahimbing lang ang tulog nito. Pero wala pa ring sumasagot. Kaya naman, pinangahasan na lang niyang pasukin ang bahay nito. Sumalubong sa kanyang ilong ang napakasangsang na amoy na humalo na sa usok ng mga kandilang nakasindi. Napatakip pa siya ng kanyang ilong habang hinahanap ang amoy na yun. Bigla rin ang kabang naramdaman na baka may masamang nangyari sa babae, lalo't ilang araw na niyang hindi ito napupuntahan. Sa isang sulok, naroon ang malaking banga ng imbakan ng tubig. Parang doon nagmumula ang masangsang na amoy. Kinuha niya ang isang kandila at inilawan ang loob ng banga. Ganun na lang ang takot na gumapang sa kanya nang makitang pira-piraso yun ng katawan ng tao. Hindi na rin niya napigilan ang pagbaliktad ng sikmura. Akmang lalabas na siya ng bahay nang mapansin ang itim na bag ni Nene. Kinuha niya yun at saka lumabas ng bahay. Paalis na sana siya nang makarinig ng mga kaluskos sa di kalayuan. Naghanap muna siya ng mapagtataguan
Sa likod ng mayayabong na damo ay doon siya nagsumiksik. Mula sa pinagtataguan, nakita niyang humahango si Loida habang hawak ang dugo ang balikat nito. Akmang lalabas siya para daluhan ito ng matigilan. Paparating kasi ang Chewin at si Tata Aldo. Sumuko ka na, Loida! Wala ka na rin mapupuntahan! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga anak ko! Hindi niyo ako mahuhuli! Hindi ako papayag! Isa kang halimaw! Hindi ka na dapat buhayin pa! Kaya mo bang makitang mamatay din? Ang batang nasa sinapupunan ko? Apo mo to, tanda! Anak namin ni Poldo! Wala akong apong aswang! Umangil naman ng malakas si Loida. Si Tata Aldo naman ay lumapit dito at may ipinakita na isang bagay na tila nagpatakot dito. Nagtakip pa ito ng mukha hanggang nagbagong itsura nito. Mula sa pagiging magandang babae, naging matandang babae ito. Puti ang mahabang buhok, kulubot ang balat, nanlalalim ng mga mata dala ng katandaan. Anong ginawa mo sa akin? Bakit naging kulubot ang balat ko? Walang yaka! Kahit kailan talaga hadlang ka sa mga plano ko! Yan talaga ang tunay mong itsura! Gumagamit ka lamang ng orasyon para madaya mo ang mga tao sa paligid mo! Para makahanap ka ng bagong mambibiktima! Tignan ko na kung magawa mo pa makapangbiktima! Ni hindi mo na nga kayang tumayo mag-isa! Ibalik mo ko sa dati kong itsura! Hindi ako pwede maging matandang kukluban! Mamamatay ako! Lumabas naman si Carding sa kanyang pinagtataguan habang hindi humihiwalay ang tingin sa matandang nakalupagi sa lupa. Nagulat naman si Loida na makitang naroon siya. Carding, anong ginagawa mo dito? Nakita mo ba ang lahat? Oo, ganyan pala ang tunay mong itsura. Paano mo natin napatay si Kuya Poldo at si Nene? Tinanggap ka nila ng buong puso nang iuwi ka rito. Yun pang napala nila sa'yo? Isa ka palang halimaw! Minahay ko naman si Poldo. Kaya lang hindi niya ako matanggap na ganito ako. Gusto niya akong palisin. Bakit si Nene dinamay mo? Anong kasalanan ng bata? Hindi ko sinasadya. Natakam lang ako sa kanya sa pagiging bata niya. Hindi ko tanggap na may masigit na maganda sa akin. Nagpupuyo sa galit ang mag-Chewin sa pagtatapat ng babae. Matinding pagpipigil na lang ang ginawa ni Carding para hindi sugurin ng babae. Alam niya na wala na itong laban sa kanya. Tumalikod na lang siya. Hindi niya kasi matagalan ng pagtitig dito. Umiiyak naman si Mang Narsing. Muling sumariwa kasi sa kanya ang itsura ng mga anak na pinatay ng babae. Umalis na tayo rito. Kailangan ko pang gamutin si Pinggoy. Bakit? Ano nangyari sa tatay ko? Inatake siya ng babaeng yan. Muntik na kaming mahuli ng dating. Dahil sa ibang direksyon dumaan ang ama mo. Siya ang susunod sana ng biktima niya. Dahil alam niyang hadlang ang ama mo sa plano niya sa'yo. Kumusta ng tatay ko? Hindi naman ganong kalalim ang sugat niya. Umalis na tayo rito. Kailangan kong puntahan ng Itay. Huwag niyo akong iwan dito! Nagmamakawa ko sa inyo! Tulungan niyo ako! Carding! Tinapunan lang ng blankong sulyap ng tatlong babae bago tumalikod at naglakad palayo. Patuloy sa pagmamakaawa ito pero nagmistulang bingi ang tatlo. Walang nagawa ang babae kundi ang managhoy na lang at maghintay ng kanyang katapusan. Pagdating sa bahay, namimilipit sa sakit si Mang Pinggoy. Agad na ginamot ni Tata Aldo ang sugat nito. Sorry, Tay. Muntik na kayo mapahamak ng dahil sa akin. Wala kang kasalanan, anak. Inaasahan ko na yon dahil binalaan naman ako ng albularyo. Kung hindi pa nakita ng mismong mga mata ko, hindi pa ako tuluyang magigising sa kabaliwan ko sa babaeng yon.
Minsan talaga sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. Sa desisyon man o sa pagpili ng gugustuhin nating babae. Ang mahalaga maging aral yun sa iyo. Maging mapanuri ka dapat. Huwag ka lang basta magpapadala sa ganda. Opo, Tay. Tatandaan ko po yan. Matuli na lumipas ang 1 linggo. Bumalik na uli sa dati ang lahat maliban kay Carding, na hindi maiwasang malungkot dahil sa unang beses na pagkabigo sa pag-ibig. Kasalukuyan siyang nasa harapan ng puntod ng magkapatid. Noon lang niya nabatid na isa palang babala sa kanyang panaginip tungkol sa mga ito. Nagpapasalamat din siya na walang masamang nangyari sa kanya at sa buong pamilya niya. Simula ng gabing yun, hindi na ulit siya gumawi sa lugar kung saan nakatirik ang bahay ni Loida. Wala na rin siyang balita sa nangyari sa babae. Hindi na rin nila pinag-usapan ng tungkol dito at sa mga pangyayari. Ibinalik na rin niya ang itim na bag na dala noon ni Nene nang magpunta sa bahay ni Loida. Laman pala nun, mga baro-baruan at ilang gamit para sa sanggol. Hindi nila akalain ng pagmamalasakit ng dalagita ang siyang magiging mitya na maaga nitong kamatayan. Wakas. Poldo!